Papasok ng Olympic semifinals or gold medal round, dalawang upset yung nangyari. Yung una, Serbia versus Australia. Lumamang na ng 24 points yung Australia hanggang 7 minutes mark ng second quarter na halos si Patty Mills at Josh Giddey hindi sumasablay ng first half. Sa 7 minutes mark nung second quarter, dito naman nagsimula yung 20-10 run ng Serbia na pumatak na lang ng 12 points yung lamang nila sa first half, papasok ng third quarter. Doon na nakalamang ang Serbia sa last 4 minutes mark ng third, 61-60. Galing pa yon kay Bogdanovic. Meron pa silang 25-11 run sa Serbia nung third quarter, 67-65. Sa fourth quarter naman, sa last 9 seconds, nakalamang na noon ang Serbia ng dalawa pero napa-overtime pa ni Patty Mills. Sa extra minutes, 13-8 run ang ginawa ng Serbia doon para makuha nila yung panalo, 95-90. Si Nikola Jokic, 21 points, 14 rebounds at 9 assists. Si Bogdanovic naman, 17 points at 3 out of 8 sa 3-point area. May combine silang dalawa na 8 points ng overtime. Sa Australia naman, si Patty Mills nasa 26 points, si Josh Giddey nasa 25 points. Upset kasi yun dahil nabalikan nga ng Serbia. Pero maaga pa kasi yung 24 points na lamang nung second quarter kasi kaya pa talagang habulin yun. Ang makakaharap naman ng Serbia ay Team USA ulit sa semifinals. Tulad ng inaasahan, tinambakan ng USA ang Brazil. Si Lebron nasiko pa. Meron din siyang 12 points, 3 rebounds at 9 assists. Ang leading scorer naman ng Team USA si Devin Booker na merong 18 points. Susunod sa kanya si Anthony Edwards na merong 17. Ganado di umano si Devin Booker sa Olympics dahil may bagong chicks. Sinabi rin naman niya na mas madaling makakuha ng gold kesa mag-champion sa NBA. Upset din ang inabot ang Canada kontra France pero hindi kasi matatawag na upset yun. Kahit 3-0 ang Canada at yung France ay 2-1, ang dami din kasi naging NBA player sa France pero mas marami nga lang active na NBA player sa Canada. Yung iba pa tinawag na rig yung naging laban ng dalawa. Ang sinabi na lang ni SGA sa interview, if you don't earn it, that's what happened, you lose. 27 points, 5 rebounds at 4 assists pa rin kay SGA. Ang pinaka-highlight kasi noon yung kay Evan Fournier na 15 points lalo na yung dagger 3 niya. Pero hindi pa rin mawawala yung controversy versus France. Sa stats kasi 9 out of 20 sa 3-point area ang France na meron pa silang total sa field na 20 out of 48. 41 and 32% ang France, samantalang yung Canada 25 out of 66 na 38% at nasa 5 out of 21 naman sa 3-point area na 23%. Hindi nakalamang ang Canada sa buong game kaya tinawag ng iba na rig or worst game sa Olympics dahil sa 15 points difference sa free throws ng France. Meron silang 33 out of 42 sa free throw line, yung Canada naman merong 18 out of 25 sa linya. Pinagtalunan pa yan ng mga fans online na merong malalambot na tawag sa France at meron namang hindi tinatawagang foul sa Canada. Ang ginawa pang pangribat doon yung combine na 4 out of 22 ni Jamal Murray at ni Dillon Brooks mula sa field. Sa buong tournament, si Jamal Murray meron lamang 6 points, 3 rebounds, 3 assists, 41% sa field at 14% sa 3-point area. Sinabi rin naman kasi doon na iniba yung role niya. Si Brooks, wala na ba masyadong may babato sa kanya kundi sinubukan niya yung turnaround jump shot sa harapan ni Wemby. Mag-iintay pa si Brooks hanggang 2028 para makaharap ulit ang Team USA sa Olympics. Pero meron pa namang World Cup. Ang makakaharap naman ng France sa semifinals ay Germany ulit. Nahirapan pa noon ang Germany versus Greece. Lumamang pa noon sila sa third quarter na. Rematch ulit ng kanilang bracket sa semifinals. Tinalo nung nakaraan ng Germany ang France, tambak pa. Pero yung Germany ngayon ang inaasahang makakadikit man lang sa Team USA kung sakaling sila ang makakatapat sa gold medal round.